Ready na po tayo for the message and actually, as I recall, parang kasi gustong-gusto ko po ng emphasis nito pong title na ito, The Best Helper Ever. The Best Helper Ever. Mga kapatid, mga minamahal, I want all of us to always recognize and realize that God is our best, or is the best helper. God is the best helper, the best helper ever. So, ang ating pong magiging teksto ay ang Psalm chapter 121, Psalm chapter 121, verses 1 and 2. I will lift up mine eyes unto the hills, from when cometh my help? From whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Again, Psalm chapter 121 verses 1 and 2, I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Again, let me share with you the message of the Lord I entitled, The Best Helper Ever. Let us pray. Dakilang Diyos, aming Ama, kami po'y nagpapasalamat at nagpupuri sa iyong kabanal-banalan at kataas-taasang pangalan. Thank you so much, Heavenly Father, for your goodness. Thank you for your love. Thank you for saving us, for giving us eternal life. And thank you even for your everyday supplies. Ganon din po, Panginoon, nagpapasalamat po kami na talagang ang protection mo po, amin pong nararanasan sa buhay po namin. Thank you, Heavenly Father, for everything. And this morning, Lord, sa amin pong pagsasalo-salo, nananalangin po kami ng muli mong gabay sa amin. May you guide us once again, Heavenly Father, and please reach our heart through Thy Word. Abutin mo po ang puso po namin sa pamagitan po ng iyong salita. Amin pong ma-realize ang mga bagay na dapat naming ma-realize. Kami po ay ma-encourage sa mensaheng ito na aming pakikinggan. Again, sa iyo ko po hinihiling ng pagbubuhos mo ng pagpapala sa bawat mga kapatiran, sa bawat mga taga-subaybay, lalo na po ngayon, the presently, kasama po namin. May you bless them, Heavenly Father, and may you continue to work in our lives. Thank you so much. I would like to commit to you once again myself and my message. For all of these things, I ask and pray in Christ's most holy name. Amen. Amen. Okay, praise the Lord. Ang ganda po ng talatang ito, and I believe marami pong mga Kristiyano ang po pwedeng ito po ay bahagi ng inyong mga memory verses. I will lift up my eyes unto the hills, from whence cometh my help? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. So, it is good to somehow, in this message, mabigyan po ng emphasis sa atin na higit kanino paman, ang Diyos ang ating pong pinaka-the best na katulong sa ating buhay. Siya po ang laging nasa rescue sa bawat mga mahihirap nating sitwasyon. And we can feel the heart of the psalmist when he said, I will lift up my eyes unto the hills. That is actually leading to the idea, pagtingala po doon sa itaas, pagtingala po doon sa langit, sapagkat ang kinikilala po nating Diyos ay ang Diyos ng mga langit, ang Diyos na lumikha ng langit at lupa, ang Diyos na nasa kaitaasan. Kaya yun po, ang expression na ito ay naglilid sa idea na ang pagtawag niya ay sa Diyos, and in fact, tinukoy na po niya doon po sa verse number 2. Di po ba? Ang sabi po sa verse 1, I will lift up mine eyes, okay? I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. And then verse number 2, my help cometh from the Lord, which made heaven and earth. This is an everyday experience. Do you agree? Yes. Ang tulong ng dakilang helper po natin, ito po ay everyday experience. Walang panahon na hindi niya tayo tinulungan. Walang panahon na tayo po ay hindi niya inalalayan. Ang Diyos ay laging nandiriyan para po sa atin. He is the best helper ever. So sa magiging pagtalakay po natin, mga kapatid, mga minamahal, ilang bagay po ang gusto kong bigyan po natin ng pansin. Okay? Ang una po, ang sabi, mga kapatid, ang ating Panginoon, ang Diyos po natin, ang ating katulong.
Kaya nga po ang sabi niya, 'di ba? Ako'y titingala. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. And you know what? Ang sabi po ng Bible, ang Panginoon, He is the very present help in time of trouble. Sa panahon daw po ng kabagabagan, sa panahon daw po ng kaguluhan, sa panahon daw po ng kalituhan, sa panahon ng kagipitan, ang Diyos daw po, siya po ay a very present help in time of trouble. So, the best helper ever, mga kapatid, is our God. And I can say that He is our present help. Diba? God is our present help. Hindi po siya kailanman nadidelay, mga kapatid. Malinaw po yan. Sa Psalm 46 verse number 1, niliwanag po sa atin, a very present help in time of trouble. Actually po, maganda rin pong makuha natin yung unang bahagi po ng Psalm 46, verse number 1. Tinukoy po siya as refuge and strength. God is our refuge and strength, a very present help in time of trouble. So kaya mga kapatid, napakasarap na meron po tayong masasabi nating katulong na nahandyan lang po. Laging nandiriyan, always present, mga kapatid. Wala kang sitwasyon na hindi mo siya kakailanganin. At walang panahong kakailanganin mo siya na wala siya, mga kapatid. He indeed is a very present help in time of trouble. Near in every need, mga kapatid. Ganun din po, never late and never absent. Hindi man kailan maaantala. Minsan po, may mga ganun tayong thinking at ang good example po natin dyan, mga kapatid, di po ba, malinaw na malinaw po na yung magkapatid na Mary and Martha, nung namatay po si Lazarus, ang kanila pong naging pahayag sa ating Panginoon, kung dumating ka lang sana agad, hindi sana namatay ang aming kapatid. So dito po, mga kapatid, magandang matutunan po natin ang itinuturo ng salita ng Diyos. Because masasabi po natin that God is always perfect in His timing. Again, never late. Diba? Never na malilate ang Diyos at never na hindi po siya magiging presente sa atin. So kaya nga, yun ang unang puntos natin. Diba? He is our present help. Siya po ang ating laging katulong, mga kapatid. So, yung pong magkapatid, sabi nila, kung dumating ka lang sana, Panginoon, kaagad. Parang yun po yung concept. Kung naaga ka lang, kung hindi ka na late, sana hindi namatay ang kapatid ko. Well, ito po'y dapat bagay na matutunan po natin na minsan in our prayers, doon sa mga expectation po natin, because may mga panahon po na kaya tayo disappointed, kaya tayo na-discourage, nadi-discourage. Pag-aralan niyo po ito. Kaya ka minsan disappointed o madalas disappointed kasi gusto mo ang Diyos mag-operate sa panahon mo. Gusto mo ang Diyos kikilo sa panahon mo. Sa panahon na gusto mo, sa panahon na hinihingi mo. Ang problema, ang Diyos all-knowing. Tayo hindi. Sa madaling sabi po, mga kapatid, may mga pagkakataong iniisip natin, nakala natin yun ang tamang panahon, pero hindi . Samantalang ang Diyos all-knowing. Alam niya kung kailan ang tamang panahon. Diba? And God made all things beautiful in His time. Ginawa ng Diyos na maganda ang lahat ng bagay sa Kanyang panahon. At yun po ang isa sa dapat matutunan nating lahat, mga kapatid. Pagka tayo nagpe-pray, huwag nating diktahan ng Diyos sa Kanyang panahon. Pag tayo nagpe-pray, magtiwala lang tayo na alam ng Diyos ang tamang panahon. Alam niya kung kailan. So, hindi po tama na buhay pa si Lazarus, darating na siya. Sapagkat meron po siyang kailangang ihayag. Meron siyang kailangang patunayan. Meron siyang kailangang ituro na siya po ang pagkabuhay na maguli. Na siya'y may kapangyarihan na bumuhay at magbangon ng patay. Kung dumating po si Lazarus ng buhay pa, okay, at nakatayo doon, paano niya sasabihin na bumangon ka, mabuhay ka? Minsan po, mga kapatid, kaya discouraged po tayo because
we want God to move doon sa panahon na gusto po natin. Mga kapatid, the Bible is always right. The Bible is very true na sinasabi po that the best helper ever, our God, He is our present help. Amen? He is our present help. Psalm 46 and verse number 1. Number 2, He is a powerful help. He is our powerful help. Diba? Tingnan niyo po ang sabi ng Psalm chapter 41 verse 10. At ang sabi ko po mga kapatid, yan pong talatang yan, masarap kabisaduhin. Pero ang maganda po dyan sa talata, yung po bang encouragement na sinasabing, diba, fear thou not, for I am with thee. So the presence of God is very important. Pero ang sabi niya, I will strengthen thee, yea, I will help thee. Di po ba? So, ang gusto kong sabihin, sa lahat ng kalagayan po natin, ang tanging makapangyarihan at may kapangyarihan para matulungan tayo ay ang pinaka-makapangyarihan sa lahat. At yan po ang ating Panginoon. The best helper ever. He is our powerful help. Walang difficult situation sa Kanya. Walang impossible situation sa Kanya. Kaya yung mahirap na mahirap sa atin, madali po sa Kanya yan. Yung imposible sa atin, posible po sa Kanya yan. Yun po ang dapat maabot nating level na wag nating pagdudahan ang kakayahan at magagawa ng ating Panginoon. So tayo po bilang tao, limitado ang po pwede nating magawa. Even though we want to help our people, other people, gusto natin tulungan ng ibang tao, pero limitado po tayo. Limitado po tayo. Halimbawa lang po, good illustration po ito. Di ba may mga pagkakataon na yung mga magulang, pagka may sakit yung kanilang anak, di ba ang sinasabi natin, kung pwede lang ilipat sa akin. Di ba? Kaya mo sinasabi yon kasi hindi mo siya kayang pagalingin. Alam mo na wala kang kakayahan para siya ay pagalingin. And bilang nagmamahal na magulang, minsan ang nasasabi mo na lang, sana sa akin na lang dumapo yung sakit na yan. Sana ako na lang. Parang yung idea po ng sympathy at empathy, mga kapatid, dumarating ka doon sa point na gusto mo ikaw na lang makaranas nung nararanasan niya. Bakit? Because admitted po tayo that we are too limited. Even though we want to help our children, but we are limited. But in the case of God, God is unlimited. His power is unlimited. Yung kanya pong kapangyarihan, hindi po yan malilimitahan. Kaya mga kapatid, it is an encouragement to know that the best helper ever, that our God, He is our present help, He is our powerful help. Diba? I will strengthen thee. I will help thee. I will uphold thee. Yan po ang kayang gawin ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Kaya, total, ang tawag sa atin, believer. Mabuhay tayo, na believer talaga tayo. Pero syempre po, kung titingnan natin yung sense ng pagiging believer natin, believer tayo ng Panginoon. Kaya sana, believe tayo sa Panginoon. So, ikaw ba, believe ka ba sa Panginoon? Doon ba sa mga ilang pinatunayan na ng Panginoon? Sa ilang mga bagay na ipinakita ng Panginoon? Napahanga na ba tayo ng Panginoon? Diba? Diyan nga po, dumarating yung pagkakataon na yung mga nag-e-express sa Kanya, sinasabi nila that God is really an amazing God. His power is amazing. Everything about God is amazing because He is an awesome God. Yun po ang katotohanan niyan, mga kapatid. Ikaw, naranasan mo na ba ang kapangyarihan ng Diyos sa naging sitwasyon mo sa buhay mo? Meron ka bang kinalagyang sitwasyon na kung tutusin, ang pakiramdam mo, wala kang magagawa, hindi mo makakaya, and then natuto kang magtiwala sa Diyos at magugulat kayo, napakahirap sa iyo, sa isang iglap, napakagaan pala sa Panginoon, ang susi lang, pagtiwalaan mo yung best helper, pagtiwalaan mo the greatest helper, pagtiwalaan mo the reliable helper, walang iba kundi ang ating Panginoon Diyos. Amen? He is our present help. Hindi siya nalilate, mga kapatid. Laging nandyan. Laging nandyan. Hindi kailanman magiging absent ang Panginoon. Kahirapan, di ba? Kaya nga tinuturuan niya tayo eh. Sabi nga niya sa atin, wag daw tayong maging covetous, di ba? Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you help.
as ye have. For he had said, I will never leave thee nor forsake thee. Ang idea dito, hindi lang usapan ng presence ng Panginoon. 'Di ba? Ang pinag-uusapan dito mga kapatid, yung provision ng Panginoon na hindi siya kukulangin, 'di ba? Hindi kita papagkukulangin, hindi kita pababayaan. 'Yun po. Kaya so that we may boldly say, the Lord is my helper. You see? Hando na naman yung emphasis. The Lord is my helper. I will not fear what man shall do unto me. Mga kapatid, He is the best helper ever. He is our present help. He is our powerful help. And listen, He is our personal help. Amen? Personal help. Pansinin niyo po yon. Pag siya tumulong, ang sabi niya, hindi kita papagkukulangin. I will never leave thee nor forsake thee. Hindi kita pababayaan. Hindi kita papagkulangin. Hindi naman po mali na sabihin natin, hindi kita iiwan. Kaya nga yung concept na yun pumasok because one, doon sa mga masasabi nating concept and understanding, doon sa statement ng Panginoong, I will never leave thee nor forsake thee. Kasi kaya natin nililinaw na ang sinasabi doon, hindi kita papagkukulangin kasi ang nire-rebuke niya yung sin of covetousness. Di ba pagka covetous, yung mapaghangad, yung talagang sakin, gusto niya lagi. So, maging kontento raw po. Let your conversation be without covetousness and be content with such things as you have. Bakit mo kailangan maging kontento? Bakit kailangan wag kang maging covetous? Bakit? Sapagkat meron pong masasabi nating pangako na hindi niya tayo papagkukulangin. Tanging ang makapangyarihang Diyos lamang ang po pwedeng makagawa po niyan. And here we can see na talagang ang sabi niya, so that you may boldly say, the Lord is my helper. Bagamat siya po'y helper ng marami, but you can claim sa iyong personal na pag-aangkin that God is your helper, that God is my helper. I am telling you, siya talaga ang ating katuwang, kabalikat, katulong. He is our personal help. He is our powerful help. He is our present help. Mga kapatid, mga minamahal, magandang ating pong i-encourage ang ating mga sarili sa katotohanan ito. Because I believe, hindi nyo lang naririnig ito eh. Hindi nyo lang po ito naririnig ngayon. Napatunayan na po ito sa buhay nyo. Pinatunayan na po ng Diyos ng maraming pagkakataon na siya po ay laging nandiriyan. Siya po ang ating present help. Siya po ang ating powerful help. Siya rin po ang ating personal help. Amen? Kaya before thinking of anyone, it is always good to, first of all, i-consider mo ang Diyos. Yun po ang maganda. I will lift up mine eyes unto the hills. As an individual, you should apply this. Gawin mo ito. Ito yung ating pong maging buhay at mga kaparaanan in all circumstances, in all situations in life, whether it is difficult and masasabi natin complicated, the best thing that you can do is to pray. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Mga kapatid, tatlo na po yung natalakay natin. God being our best helper, di ba? Being the best helper. So, una, present help. Pangalawa, powerful help. Pangatlo, personal help. Sa palagay nyo po, ano yung pang-apat? Sige nga. Tingnan nga po natin kung may makakaisip sa inyo, ano po yung pang-apat? Ano yung magandang maging konsepto natin sa mensaheng ito? Para din po tayong nagtuturuan. Mapapansin nyo naman di ba? Present help. Powerful help. Personal help. Ano sa palagay nyo? Bibigyan ko kayo ng idea. Hindi ito minsanan lang. Hindi ito ngayon lang. Ang usapang tulong ng Diyos, hindi kahapon lang. Hindi ngayon lang. Okay? Hindi pansamantala. Ano sa palagay nyo po? Ano ang ating puntos sa pang-apat? Mga kapatid, He is our permanent help.
Amen? He is our permanent help. Ang ibig sabihin, siya po ang laging katulong natin. Amen? God is our permanent help. So, wala po tayong dapat maging agam-agam sa paglapit sa Kanya. Because God is our permanent help. Hindi po siya based on mood, mga kapatid. Bagamat siya po ay nagtuturo ng ating pong po pwedeng magawa, di po ba? So, pero magandang maintindihan po natin yung idea po ng preservation. Siguro, tingnan niyo po yung sabi ng verses 7 and 8. Verses 7 and 8. Basahin po natin. Ang ganda po ng binanggit niya. Okay? Psalm chapter 121, verses 7 and 8. The Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. The Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Amen? Basahin ko po uli, ho? Bigyang pansin po natin ito. Sa verse number 7, ang sabi po ng psalmist, the Lord shall preserve thee from all evil. He shall preserve thy soul. In verse number 8, the Lord shall preserve thy going out and thy coming in from this time forth and even forevermore. Hindi ba napaka-the best na ito ang maging katulong natin sa buhay? Permanent help, mga kapatid. Napakagandang bagay po na kung tutuusin, ano man ang kalagayan natin sa buhay, maiisip niyo po, hindi siya pwedeng limitahan sa magagawa niya at kaya niyang gawin. So, tapos, di ba, maaasahan mong laging nandiriyan siya para po sa atin. Di ba? Mga kapatid, tapos, kahit to tayo as individual, we can claim that He really is our helper. Kasi po, makikita nyo, na dito po sa mga talata natin, personal. Di ba? My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. And then, permanent help. So, yun pa lang po, very encouraging na The best helper ever is our God. He is our present help. He is our powerful help. He is our personal help. And He is our permanent help. Ito po ang ating po pwedeng panghawakan. Kaya mga kapatid, hindi maganda na ang mga Kristiyano po nabubuhay sa takot, nabubuhay po sa pangamba. Hindi po mainam na ganyan po ang ating magiging lakad sa buhay na ito. Kung talagang naniniwala po tayo na siya po ang ating kabalikat, siya po ang ating katulong. Kasi ang faithfulness ng Panginoon hindi lang kahapon Ang katapatan ng Panginoon hindi lang ngayon. Siya po'y mananatiling tapat hanggang sa dulo ng walang hanggan. Amen? Yes! Siya po talaga ang ating katulong, mga kapatid. He will not fail us. Mga kapatid, kaya dapat ang Kristiyano po, hindi nabubuhay sa fear, hindi dapat maging failure, at hindi dapat mag-faint. Amen? We should not fear, we should not fail, and we should not faint. Why? Because God is our helper. And you know what? He is the best helper ever. Siya po ang magsusustain sa atin. Siya po ang tutulong sa atin. He will sustain us, He will stand for us, He will stand with us, He will stay with us. Yan po ang Panginoon. The best helper ever. I will lift up mine eyes unto the hills, from whence cometh my help. My help cometh from the Lord, which made heaven and earth. Bago po tayo magtapos, para mapaalalahanan po tayo, pakitype nyo nga po, ano-ano po ang natutunan natin about God being our helper, best helper? Siya po ay. Pakitype nyo nga po. Sige po, I will wait. Ano yung mga natutunan natin? Patungkol sa pagiging pinakamabuti at pinakamainam na helper natin ng Panginoon. God is the best helper ever. Una, He is our present help. Never late, never absent.
Okay? And He is always perfect in His timing. Amen? Perfect in His timing. Kanina po, nakita ko, timing daw very timing. Timely po itong message na ito. Alam niyo po ba ito yung mensahe na walang panahong hindi magiging napapanahon? Because we always need help. And that is the reason why I appreciate the Lord so much in my life. Kasi handyan siya lagi. Handyan siya lagi. Present help, powerful help, personal help, and permanent help. Yan po ang ating Panginoon. Thank you so much. Thank you so much. Manalangin po tayo. Dakilang Diyos, Ikaw po ang nakakaalam ng aming presenting sitwasyon. At alam po namin na ito pong mensaheng ito ay tugon sa anumang sitwasyon ng aming buhay. Lord, we thank you because kami po ay 100% agree na ikaw po ang aming tunay na katulong. Katuwang, kabalikat, kaagapay. Thank you for being our best helper, O God. Kaya matutunan nawa po namin na bago ang kahit sino pang tao, sa iyo kami lagi tumingala, Panginoon. Sa iyo po lagi kami tumawag. Sa iyo po kami magtapat, dakilang Diyos, ng lahat ng aming mga kabigatan. And please, Lord, lagyan mo kami ng tibay at tatag sa aming buhay bilang Kristiyano na hindi kami padadaya sa kasinungalingan ng dyablo. Nawa na-realize namin that the reason why ikaw po ang best helper because you are unlimited, Panginoon. Hindi po malilimitahan. You are all-powerful. Thank you so much. Thank you so much for the assurance na meron po kami mula po sa iyong banal na salita. Kaya, Panginoon, hiling po namin na kami po, bawat isa, sa mensaheng ito na aming napakinggan, ay manghawakang lubusan sa iyo at amin pong i-enjoy ang amin pong kalagayan na kami po ay nasa iyong pangangalaga. We praise you, Lord. We thank you, Lord. Bless each and every one of us, O God, dito sa bansang Pilipinas at sa mga nasa iba't ibang bansa, sapagkat isa pa sa katotohanan na hindi namin mapapasubalian na kahit nasaan kami, presente ka, Panginoon, sapagkat ikaw po ang omnipresent God. Lord, thank you so much. Thank you so much. Bless your people. Bless everyone. Ito po ang aming panalangin sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Amen. Are you blessed today? Pinagpala po ba tayo ngayon? Well, pasalamat po tayo. Napakabuti ng ating Panginoon. Kaya sa lahat sa inyo na sumubaybay, naway napagtibay, napagpala po kayo, at nais ko po na i-encourage lang talaga kayo sapagkat sa totoo lang, walang isa man sa atin na hindi nangangailangan ng tulong. Araw-araw, kailangan natin ng Diyos sa ating buhay. In fact, kung magiging detalyado po tayo, bawat segundo, minuto, oras, araw, linggo, buwan, taon, di ba? At sa lahat ng panahon, laging kailangan po natin ang Diyos.